Hindi maituloy ni Jay yung pinaka eh. Ano? Bakit hindi mo maituloy yung... Tinawag mo na lang ako eh. So, yun. Purihin ng Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin na makapagsalita na naman sa inyong harapan. So, kagabi nag-chat si David sa amin na ang practice daw, ang rehearsal is 1. Kaya lang nagkaroon kasi ng problema doon sa banda kanila brother John Mark. So, chinat ko yung kanyang may bahay na pinakamaganda, sexy. Chinat ko, sabi ko, Nin, may daw. May tawag dito, may traffic daw dyan sa Uyo kasi may truck daw na nakabalaan doon malapit sa way papunta sa kanila sa may 7-Eleven. So nag-reply naman yung yung asawa ni Brother John Mark na maganda at sexy. Na hindi niya raw alam. So nung pumunta nga kami, yung bumiyahe na kami, so yun nga. Tuwan-tuwa ako. Kaya na-late kami. So yun nga, nung bumiyahe nga kami, wala pa kami, layo pa namin sa kanila sa may pa lang Camellia pa lang. Nakikita ko yung mga sasakyan, nag-U-turn na So kaya no choice ako, kailangan kong umikot. So isa yun sa way, kaya medyo na-late kami ng dating. Pero purihin ng Panginoon at ayun, nakapag-rehearse pa naman ng isang pasada kahit papaano. So, purihin ng Panginoon, no? So, na itong mga nakaraang linggo, dapat wala kaming ngayon dahil may lakad nga daw sila pastor, kaya lang hindi yata natuloy. Kaya, ako yung naka-assign na mag-share ng salita ng Diyos ngayong hapon na ito sa inyo. Purihin ng Panginoon. So manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Salamat sa patuloy na biyaya at pagpapala mo sa buhay ng isa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Idinadalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang Panginoon, magbukas ng aming mga puso at kaisipan, na naway aming isabuhay at maunawaan ang iyong mga salita na maririnig namin ngayong hapon ito. Dahil walang ibang makapagbibigay na ito, Panginoon, at makakapag-unawa sa amin, Panginoon, kundi ang iyong banal na Espiritu lamang, Panginoon. Kaya, O God, wala kami bang inaasahan at pinagkakatiwalaan kundi Ikaw lamang sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, amen. So, magandang hapon po ulit. Sana po sa hapong ito ay tayo po ay makinig ng kanyang salita. At wala po sana munang bababa, no? Focus po tayo sa... okay. Focus po muna tayo sa salita ng Diyos. Kasi alam nyo, minsan kasi napapansin ko pag during message na, ang daming nawawala sa upuan So, kaya ngayong hapon na ito, inihiling ko ang lahat tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. So, nung mga nakaraang mga linggo, nung kinausap ako ni Pastor na mag-share, iniisip ko kasi ngayon sa mga church, nauso kasi yung series ng ng preaching. So, halimbawa, ngayong buwan, tawag dito, ang topic nila is about salvation, yung ganyan, improving life, ganyan. Basta depende sa topic, isang buwan yun. Kaya nung inassign ako ni Pastor na magtawag dito na magsalita ngayon, gusto ko sanang i-connect yung message ni Pastor na unity nung nakaraan. Tapos, sinundan ni Brother JM kasi na related din naman yung bitterness to forgiveness. Diba? So, sa unity kasi, hindi, tinanong ko talaga si Janine, kinat ko. Ano nga ba yung title ng ni John Mark? Hindi, kasi gusto ko nga magkaroon ng connection tong message natin ngayon, ngayong hapon na ito. Kasi ang message natin ngayon is, ang title niya is, The Silent Destroyer. Di ba? O ano ba yung Silent Destroyer na yon? Related din sa message today, yung hidden sin. Oo. Ano ba yung Silent Destroyer na yon? Ang Silent Destroyer natin is pride. Kung wala po tayong bali wala po yung unity natin, bali wala po yung forgiveness na ibibigay natin kung meron po tayong pride sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba?
Alam niyo po, itong pagdating sa topic na to, maraming maraming mga pastor o minister na umiiwas na i-topic, gawing main topic, ginagawa lang siya minsan subtopic lang, yung pahapyaw lang. Pero yung iba medyo naiilang o hindi naman naiilang, medyo iniiwasan dahil pag ito ang ginawa ng topic ng pastor, sa sunod na Sunday, wala nang nagsisimba, mga tinamaan na. Amen. So wala naman pong ganun sa atin dito, amen. Amen. O, wala naman pong ganun. So, nawa kung sino yung mga nandito ngayon, yung pa rin makita ko sa Sunday, ha? So, amen. So, bukod dyan, ito talaga yung medyo critical na topic talaga sa simbahan. Bukod sa tithes, no? Bukod sa pagbibigay, ito yung pinaka-critical na topic sa simbahan. Gusto ko lang i-share sa inyo, nung ako ay nasa Bible school pa, 2 years kasi yung namin, 2 years yung dyan sa Parañaque, alam naman nila Pastor Akaring sa kanila, David dyan, nila John Mark kasi nakakapunta na sila ron. 2 years yung namin doon, pag-aaral, stay in yun. Bawal lumabas. 2 taon kami doon. Lumalabas lang kami doon pag may evangelism pag Sunday, saka Saturday, Sunday. Yan, may evangelism sa hapon. Doon lang kami lumalabas. At ang pinaka matagal namin na stay sa labas, December. Bakasyon. Pero yung bakasyon na yon, hindi kami pwedeng magbakasyon sa mga lugar namin. Halimbawa ako, taga Surigao ako. First year unang taon ng December, hindi ako pwedeng umuwi ron. I-a-assign ako sa ibang lugar. Halimbawa, si Brother John Mark, taga Bicol sila, mag-classmate kami. Magpapalit kami. Siya ang uuwi ng Surigao, ako naman ang pupunta ng Bicol. Ang purpose nun, para magamit namin yung unang mga 6 na buwan na tinuro sa amin sa Bible School. So, ayun, ganun. At sa loob ng Bible School, iba-iba kaming iba-ibang tawag dito, iba-ibang lugar o iba-ibang probinsya mga estudyante. Merong Bisaya, may Bicolano, may Ilocano, may Ilonggo, may taga Davao, iba-iba. At sa bawat lugar na 'yon, alam naman natin na iba-iba din yung kultura. 'Di ba? Iba-iba yung pananalita, lalo na pag Ilonggo. Minsan di mo alam, galit na pala. Akala mo nilalambing ka. Sino po ba Ilonggo rito? May Ilonggo po ba rito? 'Di ba? Medyo sila medyo malambing. So, ganun po. At nung graduate po kami, isa sa mga paalala sa amin ni Sir Bert, na ngayon is yung director ng Bible School, ngayon is bishop na siya. Shout out nga pala sa Worship and Praise Missionary Training Center kasi kahapon nagdiwang sila ng graduation ng 15 batch. So biruin niyo po, graduate ako doon 7 batch. So ngayon 15 batch na sila. So purihin ng Panginoon. Isa sa paalala niya sa amin na pagkalabas namin at kung saan man kami na mga simbahan ma-assign o mapadpad o dali ng Panginoon, isa lang ang sinabi niya sa amin na huwag namin kakalimutan. Magpakumbaba lagi kayo. Bakit? Marami pong pastor na naging successful. Marami pong pastor na talagang sasabihin natin na pinagpala yung kanilang iglesia. Marami pong pastor na tawag dito yung magagaling magsalita, no? Yung mula introduction hanggang conclusion English. Ako po aaminin ko po mahina ako sa English, kaya nga kung napapansin nyo, yung pag gumagawa ko ng outline, Taglish. Buti na lang nandyan si Sistine. Kasi siyang gumagawa ng PowerPoint ko, ini-English niya yung mga Pero hindi pa akong gumano. Kung may makita kayong wrong spelling dyan, saka wrong grammar, ha? Si Tintin po yun. So, maraming ganong pastor na napakahusay. Pero isa lang ang dahilan kung bakit sila bumabagsak, kung bakit sila nasisira. Pride. No?
Yan po, pride. Kaya napaka-importante po nito, itong topic po natin ngayon, no? Pride kahit sa tawag dito, kahit sa Bible, makikita natin, napakaraming hari o tawag dito, ginamit ng Panginoon na bumagsak dahil sa pride. Ultimo si Lucifer, di ba? Anong nagpabagsak kay Lucifer? Pride. So sabi nga the father of all sin is pride. No? Ayan, diyan po nagsimula yan. No? So, ano ba ang sinisira ng pride sa atin bilang isang mga Kristiyano? Bigyan ko po kayo ng 4 na punto. No? Ang una po is, pride destroy our relationship to God. Sinisira ng pride yung relasyon po natin sa Panginoon. Amen po ba? No? Kasi yung minsan hindi natin napapansin dahil sa sobra nating believe sa ating sarili, no? Hindi natin na mamalayan na ginagawa na natin yung sarili natin na parang hindi ko naman na siguro yung lalo na pagdating sa sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan yung bigyan ko example, minsan sa pag nagpa-practice tayo ng worship team, minsan nakakalimutan natin manalangin, tama po ba? No? Oh, lakas ng amen ni Jai. No? When pride enters the heart, no? Prayers becomes weaker. No? English 'yun. English 'yun. Yun po. No, kung pag ang pride po pumasok sa ating mga puso, minsan kahit pananalangin, nakakalimutan na natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga minsan, sa prayer meeting natin, minsan nagpipray ba talaga yung mga kasama ko? Mga nakapatay kasi lahat, di ba? Walang mukha. So, pero alam ko naman lahat po tayo nananalangin. Amen? So, yun. Minsan, kahit dito sa sa tawag dito, ako aminado ako dyan sa bagay na yan, kahit nga sa pagkain eh. Di ba? Kaya yung mga bata, sinumulan ko kay Isak eh. Yung mga bata pagdating sa pagkain, sinimulan ko na kay Isak na kailangan namin maglilid ng prayer. Amen po ba? Minsan kasi, pagdating sa kainan, upo, kain, pagkatapos kumain, tigay, thank you Lord. Di ba? Ganun yung routine minsan sa atin sa pagkain eh. So, minsan kahit sa mga simpleng gagawin natin, kailangan wag natin kakalimutan ang manalangin sa Panginoon. And pag yung pride ay pumasok na sa ating mga puso, correction becomes harder to accept. English ulit yun. No? Correction becomes harder to accept. Amen po ba? Minsan tayo, pag kinokorek tayo, ayaw natin magpakorek. Kasi iniisip natin, amen, Kuya Jano, kasi iniisip natin minsan, lalo na pag yung nagko-correct sa atin, alam natin na mas magaling pa tayo. Amen? So, minsan, nagiging dahilan po yan, no? Ng paghihiwalay po natin sa relasyon natin sa Panginoon. Minsan, kahit na ang Diyos na mismo yung umihipo sa puso natin, minsan napakatigas pa rin no? Yung minsan may conviction na sa puso mo, kinukurik ka na ni Lord. Pero hirap ka pa rin tanggapin yung ganong bagay. And then surrender to God becomes difficult. So, yun, nagiging mahirap na nga. Pag ang pride ay nanahan na sa puso natin, napakahirap na pong sumurrender sa Panginoon. Na isa sa mga dapat nating gawin bilang isang Kristiyano na ibigay natin sa Panginoon is yung pag-surrender ng buhay natin ng buo sa Kanya. Amen po ba? Manatili po tayo magpakumbaba. Sabi nga po dito sa Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Amen? So bilang isang Kristiyano, no, para hindi po tayo
mahiwala yung relasyon po natin sa Panginoon, isa lang naman ang ang kabaliktaran ng pride eh. Be humble eh, di ba? So magpakumbaba po tayo. Dahil sabi nga rito, sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang magpakumbaba. Amen po ba? So, ayan po ang unang sinisira ng pride sa buhay ng ating mga Kristiyano, sa ating mga Kristiyano. Hindi lang po sa mga pastor, hindi lang po sa mga workers, sa ating mga naglilingkod sa Panginoon. Ay pride. Isa po yan sa, ayan po ang unang sinisira po ng pride, ang relasyon po natin sa Panginoon. Pangalawa po, pride destroy relationship. Amen. May accent na ba? Yeah. Don't English me, I'm panicking. Okay? So, yun po, isa sa mga sinisira po ng pride is relationship. Saan? Sa pamilya, sa kaibigan, at sa church, sa simbahan. Minsan, maraming simbahan na nagkakahiwa-hiwalay dahil sa pride. No? Dahil nahihirapan silang ibaba yung kanilang mga ego. Sa pagkakaibigan, ganun din. No? Sa friendship, ganun din. No? Minsan kahit BFF na, nasisira pa. Dahil sa pride. Sa family. Lalo na. Sa family. Isa rin sa sumisira sa pamilya is bukod sa hatian ng lupa, pride. Amen. Agawan lupa. So, yun po. Kaya napaka-importante po na mapag-usapan tong bagay na to kasi minsan hindi natin namamalayan na na unti-unti na pala tayong kinakain ng pride. Alam nyo kasi yung pride, lang yan eh. Simple lang, simpleng tumira yan eh. No? Minsan di mo, tumitira yan sila minsan pag, sa mga talento natin, totoo yan. Totoo yan. Galawan yan eh, David eh. No? So yun, pumapasok yan minsan sa mga talento natin eh. Minsan sa yung sa mga talent natin na hindi na nga sumipra, ma-pride pa. Amen. Yung ganon. So, minsan din natin namamalayan na kinakain na tayo ng pride. Kaya importante mapag-usapan natin tong bagay na to. Kasi kung saka pa natin to pag-uusapan kung kailan malaki na ang ating iglesia, saka to papasok sa puso ng bawat isa sa atin. Madali po tayo masisira. No? Amen. Kaya nga salamat sa Panginoon kasi sa atin ngayon dito, alam ko, walang ganito sa ating mga kapatiran. Amen. Amen. Pride destroy relationship, family, friend, church. Marami ang nasisira dahil dito nga. Pride destroy relationship because it make people refuse correction. Binanggit ko na po yan kanina. Ito, napakahalaga nito lalo na sa mga kabataan. Alam natin na tayo na mga tawag dito, mga young people is minsan nagkakaroon na hirap tayong tumanggap ng correction. Tayo kala mo bata pa eh. No, hirap tayong tumanggap ng correction kasi iniisip natin lalo na sa pamilya. Iniisip natin na lagi yung sinasabi sa atin ng mga magulang natin is yung tawag dito, yung lagi na lang pagalit na yung lagi na lang ako, bakit si ganito, bakit si ganyan, bakit yung yung parang may bakit yung kaibigan ko hindi naman ganito yung trato ng magulang nila. Ako nga sabi ko nga sa mga bata, ito lagi kong sinasabi ko rin sa kanila. Once matuwa kayo habang habang kinokorek pa kayo o habang
napupuna pa kayo na magulang nyo. No? Ibig sabihin yan, may concern pa yan sa inyo. May malasakit pa yan sa inyo. Pag ang magulang nyo tumigil na sa paninita at hinayaan na kayo sa gusto nyong gawin, kahit nandun pa kayo sa puder niya, kabahan ka na. Ibig sabihin yan, wala nang pakialam sa inyo ang inyong magulang. Amen po ba? So, ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano, no? Na importante yun po na tawag dito, tumanggap tayo ng wag tayong mag-refuse ng correction, lalo na halimbawa si pastor. May nakitang di maganda sa atin, kinorek niya tayo, tanggapin natin. Tingnan natin yung part na yung part na sinabi ni pastor, bakit niya ako sinita, no? Tapos pag nilay-nilayan natin yun, ilapit natin sa Panginoon. Hindi minsan kasi ginagawa natin kino-compare pa natin eh. Halimbawa, sinita ako ni pastor. Tapos minsan iniisip natin, bakit si ganito? Siya rin naman ganun ah. Di ba? Minsan naghahanap ka pa ng damay. Yung ganon. Naghahanap pa tayo ng damay. So, importante 'yon, no, bilang isang Kristiyano na nabantayan natin, na lagi natin 'tong babantayan, na isa sa mga sinisira ng pride is yung relationship natin. Lalo na sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, lalo sa iglesia. Kahit nga sa di ba? Kahit nga sa tawag dito sa relasyon, no? Kung both side hindi tumatanggap ng ng correction dahil nga matataas yung ego, yung pride, is walang kapatawaran na mangyayari. So napaka-importante po ng bagay na to. Tandaan po natin na isa sa mga sinisira ng pride is our relationship. Always want to win. Yun nga, hindi nagpapatalo. No? Hindi nagpapatalo. Unforgiving heart. Minsan nagiging selfish, no? Nagiging makasarili. Tawag dito for example na lang. Sa isang pamilya, minsan ang magulang, alam natin na walang gustong mangyari kundi mapaganda ang buhay ng bawat isa sa atin. Yung sarili natin. So, minsan sana pakinggan natin. Itatak natin sa mga isip natin, ang magulang natin na walang ibang iniisip yan kundi yung future natin. Kaya kung may mga bagay na pagdidesisyonan tayo, isipin muna natin, lagi nating i-connect o lagi nating kailangan kalakip natin yung pamilya natin. Minsan kasi dahil sa ating pagiging makasarili natin, yung nagagawa na nating hindi magsabi ng totoo sa mga magulang natin. Amen? No, minsan iniisip natin na kasi pag sinabi ko to kay mama o pag sinabi ko to kay papa, tawag dito, hindi naman ako susuportahan no? Magagalit lang naman siya sa akin So, ang nangyayari, iniisip lang natin, sarili natin, no? Iniisip lang natin, sarili natin. Tandaan natin, no? Pag nagdesisyon tayo sa buhay at nagkaroon tayo ng hindi failure sa buhay natin, lalo na sa mga kabataan, isa lang naman ang tinatakbuhan natin, tama? Ang pamilya natin, ang magulang natin. So lagi natin iisipin po 'yun, no, bilang isang Kristiyano, no, na kailangan tanggalin natin sa puso natin yung pride at pagiging makasarili. Amen po ba? No? Na dapat maging maging transparent po tayo sa pamilya, sa kapatid, lalo na sa iglesia, sa Panginoon. No, maging transparent po tayo. Huwag nating isipin yung pansarili nating desire, no? Huwag nating isipin yung sarili nating desire. Isipin natin na kung gagawin ko ba tong bagay na to,
kalulugudan ba ako ng Panginoon? No? Importante po 'yon. Sabi nga po dito sa Kawikaan Kapitulo 13, versikulo 10. Amen? Sabi dito, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Amen? Sa ano po, chapter 13, verse 10 po. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. No? Ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. No? Ang pride, nagbubunga ng kaguluhan yan. Sa pamilya mo, pag nanahan dyan ng pride, magulo. Sa sa friendship, ganun din. Lalo na sa simbahan, na iba-iba tayo ng personality. 'Di ba? Iba-iba tayo ng pinagmulan. Kaya nga, buti nga, sabi nga ni Pastor, buti nga si Mark hindi napipikon eh. No? Kaya buti nga si Mark daw hindi napipikon eh. Sa mga biroan. Sabi ko nga, malapit na yan. Konti na lang. Joke lang. Hindi, believe din ako dyan kay Mark eh. Kumbaga, nasabayan niya agad yung biroan, yung mga biroan namin. So yun, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. So importante po talaga ang pakikinig, no? Na sa mga kabataan, always po makinig po tayo sa ating mga magulang. Dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Ganon din sa pagkakaibigan, no? Sino ba naman ang gustong mawalan ng kaibigan? Amen? Lalong-lalo na po sa church. No? Dahil tayo po ang ginagamit ng Diyos para lalo pang dumami ang mga magpuri at sumamba sa Kanya. Amen? Pangatlo po is, pride destroy our spiritual life. No, importante bilang Kristiyano ang ating spiritual. Pero kung may pride po sa puso natin, sinisira po 'to ng pride ang ating spiritual life. Basahin po natin sa Luke 8:18 verse 19 to 14. Ito maganda po natin 'to basahin isa-isa. Kasi talagang napaka-detalyado po yung bahagi dito ng ating Panginoon. At sinalita rin niya ang talinhagang ito sa ilang nagsisipanatag sa kanilang sarili na sila'y mga matuwid at hinahamak ang lahat ng iba. Sa verse 10, 2 tao ang nagsiakyat sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo, alam naman po natin kung ano yung Pariseyo, di ba? Sa Israel. Sino po ba makakapagsabi kung ano yung Pariseyo? Yung pag binigay ko kay Mark, para sa iyo. Pariseyo. So, yung Pariseyo is mga leaders po to na religious leaders po to sa Israel po. No? Sila yung high priest, yung mga nagpapatupad ng batas sa simbahan. So, sila po yung mga Pariseyo. At ang isa na may maniningil ng buwis. Sa madaling salita, sila yung sa atin pa, sila yung BIR. Kababayad ko lang nung nakaraan, sabi ko doon sa bookkeeping namin, ma'am, no sales muna. Ang hirap kahit pag may BIR ka, kahit wala kang benta, no sales, kailangan mo pa rin nagbayad eh. 1,000 ang penalty buwan-buwan eh. So, ayun po. Sabi dito na 2 tao ang nagsiakyat sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ito yung sinabi ng Pariseyo. Ang Pariseyo na nakatayo ay nananalangin patungkol sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako gaya ng
ibang mga tao. No, kinumpir niya na agad yung sarili niya. Hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o gaya man nitong maniningil ng buwis. Biruin mo no, nasa loob ka ng simbahan, may maririnig kang ganun. No? Biglang sasabihin sa'yo, Lord, sasabihin ni David, Lord, nagpapasalamat ako sa'yo. No? Hindi ako ganito. Hindi ako ganyan. Hindi ako ganito. Hindi ako katulad ng katabi ko si Oka. No? Biruin mo, di ba? May magsasalita ng ganun sa loob ng simbahan. Talaga naman, kilala nyo naman si David. Pag pumalagto si Oka, gulo talaga. So, yun. Sabi dito, mapangalun niya o gaya man itong maniningil ng buwis. So, di ba? Kumbaga parang kung parang dati pa yun, mga nag-uso pa yung nagbablog-vlog pa kami nito nila David, drop name drop name mo na yan, no? Renap name. Sabi dito sa 12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat ng kinamtan. So, biruin nyo, nagpa-fasting pa 2 beses ang linggo. Amen? Tapos, faithful giver pa sa tithes. Di ba? Yun po yung karakter yun po yung karakter ng Pariseo. Sabi dito sa 13, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. So nakayuko lang siya. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Amen? Yung Pariseo, ang daming sinabi. No? Kung ano-ano pa yung sinabi ng Pariseo eh. Pero itong maniningil ng buwis, isa lang ang sinabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So, inamin niya yung kanyang kasalanan. 14, sinasabi ko sa inyo, lumusong at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagpapakataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen po ba? So yun po, no, napaka-importante po nito sa buhay, sa ating spiritual na pamumuhay bilang Kristiyano, no. Kung titingnan niyo po yung Pariseo, napaka-religyoso niya eh. No? Religyoso siya eh. Nagtuturo siya sa church. Amen. Sabi niya pa nga, nagbibigay siya ng tithes. Nag-aayuno siya sa 2 beses sa isang linggo. Titingnan natin, nandoon siya sa loob ng iglesia, kumbaga, no? Nasa loob siya ng simbahan, nagsiserve. Pero yung spiritual life niya, 0, no? Sana wag ganun po sa atin bilang isang mga Kristiyano, no? Wag nating hayaan ganun. Baka mamaya tayo nandito, lagi tayong nasa prayer meeting, lagi tayong nasa Bible study, no? Tapos ang Bible study, may rehearsal pa, simba paglinggo. So, napaka-focus natin sa gawain ng Panginoon. Pero baka mamaya, hindi natin alam, yung spiritual life natin is wala na, no? Negative na. Baka maging katulad tayo ng Pariseo kaysa dun sa maniningil ng buwis. So, yun po. Napaka-importante po yun. Isa lang ang sinabi ng maniningil ng buwis. Mahabag ka sa akin, sa aking mga kasalanan. No? So, bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Diyos, para hindi mawala yung, para hindi po masira yung ating spiritual life, isa lang po ang dapat natin gawin. Magpakumbaba sa harapan ng Panginoon.
No? Huwag po tayong gumaya sa pariseyo na busy nga sa gawain sa Panginoon. Pero dahil sa pride, no? Akala niya siguro is okay ang kanyang spiritual life. Pero hindi pala. Amen po ba? Amen. Parang saan lang po yan? Parang sa computer, sa PC o kaya sa laptop, di ba? Na kahit gaano ka moderno, kahit gaano kataas ang specs niyan, kahit na tawag nito is top of the line pa yan, no? Pag ayan napasukan ng virus, sira ang computer mo, sira ang PC mo, no? Yung virus na yon, yung pride na yon, no? Kahit gaano pa tayo kagaling, kahit pa gaano tayo tawag dito, kasigasig sa mga gawain sa Panginoon. Pero kung nandiyan po yung pride sa puso ng bawat isa sa atin, parang virus po yan ng computer. Unti-unti po tayong sinisira niyan. Kailangan ng antivirus. Sino? Amen. Galing ng batang to. Amen. Ang pang-apat po is pride destroy our testimonies. No, alam natin na bilang isang Kristiyano, ay tayo po ay, buhay po natin ay patotoo sa mga di mananampalataya. Amen po ba? No, alam niyo po, itong last point ko na to, kagabi ko lang to nagawa. Pero yung tatlo po is, ng Monday pa, nung Miyerkules pa nga lang, tapos na yung unang tatlong point ko eh. Wala po akong maisip na pang-apat. Kasi alam ko parang kulang yung tatlo eh. Alam ko meron pang pang-apat. Nung Friday ng gabi, habang tawag dito, habang nasa outing kami kasi nga birthday ng anak ko si Janjan. Nasa swimming kami. Kompleto kami, mga kapatid ni Joan, tawag dito, ang yung kapatid niya, yung panganay, tapos yung asawa, mga pamangkin. Napakarami namin doon. Itong last point ko na to, hindi ko pa to nagagawa. Tapos syempre, yung mga kapatid kasi ni Joan, nung time na ako ay nasa nasa wilderness, lagi kami nagkakasalubong dyan nila David, nila Oka sa wilderness No? Habang ako'y nandoon pa, lagi ko silang kasama sa inuman, yan. Lalo na pag birthday. Hindi ikaw. Yun yung mga, kasi close talaga kami sa close din ako sa mga kapatid ni Joan So, tawag dito, yan, tuwing may Pasko, tuwing may okasyon, lagi kami na doon, mga bata, hindi pwedeng wala kami ron. Tapos yan, kami lang, magkakarap sa lamesa, na iinom, ganyan, pag bagong taon, pag may okasyon. Ganyan yung routine namin nung dati, nung hindi pa ako bumabalik sa Panginoon. Pero eto na nga, etong tumatayo na ako sa harap ulit. Nung Friday ng gabi, alam na nila yung status ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanila kasi nakikita naman nila sa mga post ko. Yan, tapos mga bata, lagi yung kasama sa simbahan. Alam na nila yung status ko. Hinihintay ko na, kuya, tara na. Yan, hinihintay ko yung ganon. Na, kuya, tara na. Shot na, yung ganon. Pero, alam nyo na tutuwa ako kasi, ayun nga, pag yung binigay na natin yung buhay natin kay Lord at tawag dito, gusto natin na maging buhay na patotoo. Hindi mo na kailangan magsalita, no? Hindi mo na ang sabi, natatawa nga ako yung kapatid ni Joan na babae kasi ayun lagi kong yung sumunod kay Joan, yun lagi kong kainuman Minsan nag-one-on-one pa kami nun sa kanila papa lalo pag may pinagdadaanan siya. No. Tawag dito. Hindi talaga siya aya sa akin. Tapos yung asawa niya, yung si Noel, nung pumasok na dun sa sala, sabi niya, tara na, game na, gumanon.
Sabi, tapos dinaanan lang ako ni ano, tumawa lang sa akin si Mary Jo, yung kapatid ni Joanne. Sabi niya, wait lang, alam mo namang ano ikaw lang ang kainuman ko eh. So, ano lang ako doon, nagtaka lang ako doon. Oh, ayos ah. 'Di ba? Hindi man lang ako inaya, pero ando doon pa rin yung respect, no? Inihintay ko lang eh. So, ando doon pa rin yung ando doon pa rin yung respect, no? Kahit na yun nga, alam nila na ganito na yung status ko ngayon, is hindi sila umiiwas, pero alam nila na wala na ako diyan. Wag nang pilitin. Amen. So ganun po 'yun, no, kaya naisip ko tong last na point ko na to, na yung yung buhay natin is buhay na patotoo sa Panginoon. Kung meron tayong pride, pwedeng sirain ng yan. Pwede naman ako sumabay sa kanila eh. Makikita ba ni Pastora? Makikita ba ni Pastor? Isusumbong lang siguro ni Katkat. Di ba? No, isusumbong lang siguro ni Katkat. Pero yun nga, pwede ko namang gawin yun. Pero bilang isang Kristiyano nga, kasi tayo ay buhay po na patotoo, no? Our personal testimony is one of the most powerful tools God uses to help unbelievers to come to faith in Him. Amen? No, bilang yung isang Kristiyano, no, tayo po ay mga buhay na patotoo sa ating buhay na Panginoon. Alam niyo po, i-share ko lang. 8 years po ako nagtrabaho sa 8 years po akong nagtrabaho sa carrier air conditioning. No, salesman. Salesman ako nasa-assign ako diyan sa market, yung automatic center diyan. Tapos hanggang sa na medyo na-promote, naging product consultant, na-assign ako sa Binondo, sa showroom ng aircon doon. So, tuwing may mga seminar kami, tuwing may mga orientation sa company, pagdating sa sales, isa lang yung laging sinasabi sa amin. Laging inaano sa amin na bilang isang salesman o nagbebenta, hindi natin obligasyon na kumbinsihin natin yung mga customer na bumili, no? No, i-push natin yung mga customer natin na bumili. Kasi sino naka-experience dito na pag pumunta ka ng supermarket o mga SM appliance store, mga ganyan, nasa entrance ka pa lang, ang dami nang sumasalubong sa'yo. Di ba? Ang dami ng pong hanap, di ba? Mga ganyan. So, sabi sa amin na bilang salesman, hindi natin obligasyon na mag-convince o mangulit ng mga seller. Ang purpose namin na bilang mga agent o salesman is i-guide po yung mga mamimili kung ano yung need nila, kung ano yung need o kailangan nila sa araw na yon na bilhin. So, sa atin bilang isang Kristiyano, hindi rin natin kailangan na mag-convince o mangulit ng mga kaibigan, di mananampalataya, na i-invite dito sa church, no? Although importante po yun na mag-invite po tayo. Pero kasi, kung nag-i-invite nga tayo, pero hindi naman nakikita sa buhay natin, wala rin mangyayari, no? Pansinin mo yung kung ikaw ay yung may mga Kristiyano kasi na hindi naman pala imbita. Pero dahil nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanya na sa kaya nag-church to kasi okay yung pamumuhay, parang napaka walang gulo. So, yung parang yung parang chill lang, no, walang problema. So, yung tao na kasi mismo ang lalapit sa atin para magtanong, sis, brother, saan ka man nagsisimba? Baka pwedeng no?
Kasi kung hindi nakikita sa atin si Kristo, kung hindi nakikita sa atin yung ganun na pamumuhay, kahit anong gawing pag-invite po natin is wala pong mangyayari. Amen po ba? Amen. Our life should not, ang ating buhay ay dapat nagtuturo sa mga tao patungo sa Diyos, hindi sa ating sarili. Amen? No? Kailangan tayo po yung nagdadala yung buhay natin ay kailangan, sa pamamagitan ng ating testimony ng buhay natin, nadadala po natin ang mga tao sa Diyos. Hindi lang dahil sa ating sarili. Ang pride ay naghahangad ng pagkilala, papuri, at paghanga mula sa tao. So, isa po yan. No? Kung ganyan, kung meron po tayong pride, ayan po ang nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin, wala po yung ating testimony. Bali, wala po yung buhay natin. Hindi po tayo magiging buhay na patotoo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No, sabi nga dito, ang pagpapakumbaba ay naguukol ng lahat ng karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon. Amen po. So, yun po. Yun po yung pang-apat. Bilang isang Kristiyano, no, kailangan po, tawag dito, hindi po masira yung patotoo natin, yung testimony natin sa mga taong nakapaligid sa atin dahil lamang po sa pride. No? Kailangan pong tanggalin po natin yan sa ating mga puso. Although mahirap, pero sabi nga ni Brother David nung nakaraan, 'di ba, sa prayer meeting, pakunti-kunti. At si Brother Jake din, nakikinig ako ng prayer meeting, akala mo. sabi rin ni Brother Jake yun, di ba? Na lalo na siya, nabago pa lang siyang bumabalik sa, nagsiserve sa Panginoon, is, tawag dito, pakunti-kunti binabago tayo ng Panginoon. At pakunti-kunti, nagiging buhay tayo na patotoo sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen po ba? No? Ang nag-share nun si Sister Jai. Diba? Ang ganda ng message ni Sister. After nung message niya, piniem ko, pwede ka na magpastora. Open na on rate yung enrollment sa Bible School. Kasi so, amen. Kaya lang 2 taon yung walang labasan. Amen. So, bilang pagtapos po, bigyan ko po kayo ng isang kasabihan po na ang puno ng bunga ay yumuyoko. At ang puno na walang bunga naman ay madalas nakatindig ng mataas. So po, ano pong ibig sabihin nito? No? Ganon din po sa buhay natin bilang mga Kristiyano, no? Na pagpuno po tayo ng pagpakumbaba, ng bunga ng pagpapakumbaba, tayo po ay wala tayong nakayuko. Nakayuko lang po tayo. Nakayuko tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So napaka-importante po yan na para mawala tong 4 na to, para hindi masira yung 4 na to, is kailangan nandoon po yung ating pagpapakumbaba. Amen? Sabi nga po sa Santiago, chapter 4, verse 10, magpakumbaba kayo sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Panginoon, at kayo'y itataas. Amen po ba? So, manatili lang po tayong bilang isang Kristiyano, bilang isang ako hindi ako ligtas sa, lalo na kami, ako, si Pastor, si Pastora, si Brother John Mark, hindi kami ligtas sa ganito na mensahe, no? Kailangan bilang isang leaders, no? Bilang manggagawa sa iglesia, at di lang kami, bilang mga anak ng Diyos na sumasamba at nagpupuri sa Kanya, kailangan po manatili tayong maging magpakumbaba. Amen po ba? So, ayun lang po sa hapon na ito at maraming salamat po. Purihin ang Panginoon.
Yan po, no? Amen, no? Connected po talaga siya sa ating tinalakay last week, no? Ngayon naman, pride. So, sino po ba dito ang ma-pride? Siguro wala naman po siguro ma-pride sa atin, no? Amen. No, tunay nga po na dapat tayo, bilang isang Kristiyano, dapat marunong tayong magpakumbaba. No? Let's admit pag tayo yung may mali. Huwag nating hayaan na lumipas yung mga araw na nananaig yung pride sa puso natin. So, amen. Ngayon naman po, dadaka po tayo sa ating offering. So, ngayon tinatawag ko po si Sister Christine na mag-share ng scripture natin. Ayan po, purihin po ang ating Diyos sa binahagi po ni Pastor Arsen na salita. Ngayon po, dadako po tayo sa offering. Makikita po natin itong scripture na to sa Kawikaan, chapter 3, verse 9. So, sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Amen po ba mga kapatid? Ayun po, no? So, sabi nga po dun sa talata na aking binasa po, no, kailangan po nating parangalan ng ating Panginoon. Dahil po, ang lahat naman po ng nasa atin ngayon, lahat po ng kayamanan na hawak po natin ngayon ay galing din po sa ating Panginoon. So, mas okay din po na ibalik po natin sa Panginoon ang kanyang mga binigay po sa atin na hindi po tayo hindi po masama yung loob natin sa pagbibigay, kundi po ito po ay galing sa ating puso. Ayun po. So, inaanyahan ko po ang worship team bago po ang pagdadasal po para sa offering. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak because of what the Lord has done for us. Ayan po, atin pong ipagdasal ang ating tithes and offering. Lord ng mga pangyarihan sa lahat, pinapasalamatan po namin kayo sa araw po na ito at sa mga dinig po namin inyong mga salita, Lord. Pag gawin niyo po itong tithes and offering na to, Lord God, na itong tithes and offering na to, Lord God, ay mapunta sa inyong gawain, Lord God, dito sa simbahan niyo, Lord God.
Kayo po ang manguna sa aming mga puso, Lord God, na ang lahat ng kayamanan namin, Lord God, ay maibabalik sa iyo, Lord God, nang hindi po kami nagda-doubt, Lord God, na galing po ito sa puso, Lord God. Sa lahat po, Lord God, ng mga nagbigay at hindi po pa po kayang magbigay, Lord God, kayo po ang gumabay sa bawat isa, Lord God. At kayo lang po ang itataas at pupurihin namin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ngayon naman po, tinatawag ko po si Pastor Boy para sa ating announcement and closing benediction po. Praise God. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako sa mga announcement. Ang ating pong prayer meeting, ginagawa po ay online prayer meeting. Kaya po yung mga gusto pong pumunta sa church, ang ginagawa pong prayer meeting ay online po. Gusto nyo po, sumali na lamang po. At kung gusto nyo po sumali sa online prayer meeting, hindi po tayo nagpe-face to face kasi malalayo yung iba. So salamat po sa Panginoon, maging sa Saturday po mga kapatid, yung atin pong sana po makakarating po tayo ng maaga para hindi po maapektuhan yung atin pong Bible study bago mag-practice yung worship team. Tuwing alas 3 din po hanggang alas 4 meron Bible study doon kila Sister Ayuna. Amen. So, yung gusto pong mga mag-back up doon, katapos po doon, dito na po tayo at sama-sama na Bible study kasi kinakailangan po na tayo pong lahat ay lumago. Pagkatapos po ng ating gawain, pagkatapos po natin na kumain, habang kumakain, pwede po tayong mag-meeting. Amen. Sapagkat meron pong mga mahalaga na tayo po ay pag-uusapan. At ikaw, Sister Tintenyo, i-speak sa prayer meeting kung gusto mo ituloy, Sister, no? Yung pwede ituloy ulit. So, salamat po sa Panginoon at sama-sama po tayo lagi na magpagamit sa ating Panginoon. So, napakaganda po mga kapatid, bago po tayo mag-close. Ito po ang napakahalaga na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung purpose ng ministry po natin is to glorify God. Hindi po maitaas ang ating pong mga sarili. Sa mga nag-aral sa Bible School, salamat sa Panginoon. Si Pastor RC, napaka-humble. Meron po ako mga kaibigan ng mga pastor na nagmasteral sila. Sabi niya, Pastor, meron palang danger sa pagmamasteral. Si Pastor Ike, Christ at Philippines yung kilala mo siguro. Sabi niya, Pastor, may danger. Kasi kami na mga nag-doctorate, hindi na kami mapapapunta sa mga remote area na mag-soul winning. Ang aming hahanapin, yung mga leader, kasi yun ang katapat doon sa aming pinag-aralan. So nandyan na po mga kapatid, minsan sa pag-aaral, marami pong mga nagsisisi na nag-doctorate. Totoo po na sabi ng Bible, little knowledge is dangerous, more knowledge is dangerous also. Sinusubukan ko po yung mga matataas pinag-aralan. Pastor, totoo po yun. Hindi na po sila nag-aaral, hindi na nananalangin. Sinubok ko na in-invite. Hindi po tumatama yung kanyang preaching sa scripture. Yung chapter, yung verse, hindi talaga tumutugma. Bakit? Nagbabase na lang doon sa kanyang kaalaman. Hindi niya na binubuksan ang Biblia. Kaya yung po mga kapatid sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, mawala po yung pride. Ibinulong ko nga yung dyan sa mga lababo. Sabi ko sa atin, lagi natin iisipin na yung iba, yung kapwa natin, mas mahusay sa atin. Walang pride yun. Amen. Para po sa lahat ng mga Kristiyano yon, sa mga naglilingkod sa Panginoon, wala na po yan sapagkat yung points na tinalakay ni Pastor RC, yun po ang sumisira sa mga tao. Amen. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayong gabi
sa mga salita mo, O God, na dinala ng iyong lingkod. Dalangin po namin, Panginoon, na kami na mga anak mo, may-apply po namin ito sa aming pong mga buhay. Natularan ka po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Ikaw ay nagpakababa mula cross, Panginoon, hanggang sa kamatayan, Panginoon. Ikaw nawa ang tularan mo, Panginoon. Mawala po sa amin ang mga espiritu ng pagmamataas. Dalangin po namin ang espiritu ng kapakumbabaan. Dalangin ko po, Panginoon, na-apply po namin ito sa araw-araw po naming buhay. Pagpalain mo rin po ang iyong lingkod na ginamit, Panginoon, sa oras nito na nagkayag ng iyong mga salita. Continue to use Him mightily, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At ngayon, ang bendisyon ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Espiritu ay sumaating lahat. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan, hallelujah. So, iniimbitan ko po ulit ang lahat na tumayo po at tayo po muli ay magpuri sa ating Diyos, no, bago tayo mag-siuwian. O kaisa